Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Sa isang liham, iginiit ni VP Sara na hindi dadalo ang kanyang opisina dahil ang nasabing pagdinig ay batay lamang sa mga alegasyon ng isang kongresista na wala namang basehan. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa isang sulat na ipinadala ni Vice President Sara Duterte kay Representative Joel Chua, inisa-isa ng pangalawang Pangulo ang mga dahilan kung bakit hindi dadalo ang Office of the Vice President sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang nasabing pagdinig ay kaugnay pa rin sa paggamit ng pondo ng OVP batay sa naging privilege speech ni Congressman Rolando Valeriano. Iginiit ng bise na ang pagdinig ay batay lamang sa mga alegasyon ni Valeriano na wala namang basihan kaya't hindi dadalo ang kanyang tanggapan. Ipinunto ni VP Sara na kung tutuusin ay hindi naman malinaw kung anong batas ba ang inaasahang mabubuo bilang resulta ng pagdinig sa Kamara. Dagdag pa ni Vice President Duterte, ang rules of procedure na sinusunod ng mga mambabatas kapag nagsasagawa ng investigasyon na may layuning gumawa o mag-amyenda ng batas ay hindi naaayon sa konstitusyon at nilalabag ang karapatan, privacy at dignidad ng sinumang dadalo sa kanilang pagdinig. Iginit pa ng pangalawang Pangulo na ang salitang investigation sa rules of procedure ng Kamara ay malayo na sa layunin nito na in aid of legislation at mas tumutukoy aniya sa investigative powers na karaniwang ginagawa ng mga hukom sa korte. Aniya, malinaw ito na paglabag sa prinsipyong separation of powers. Ipinaliwanag din ng bise na ang salitang persons ang ginagamit ng konstitusyon para sa sinumang dadalo sa legislative hearing at sadyang hindi ginamit ang salitang witnesses dahil aniya, ang paggawa ng batas ay hindi katulad sa ginagawa ng korte. Ani VP Sara, malinaw din ang sinabi ng konstitusyon hinggil sa pagdinig na may layong gumawa ng batas na dapat galangin ang karapatan ng sinumang dadalo rito. Hindi rin aniyang maaaring pilitin ang sinuman na lumahok sa proseso ng paggawa ng batas at ang karapatan na ito ay protektado ng konstitusyon. Ipinaliwanag din niya na ang mga isyong nakabinbin sa Korte Suprema ay hindi dapat tinatalakay sa mababang kapulungan upang hindi makaapekto sa patas na pagdinig at desisyon ng korte. Dahil dito, ipinunto ni VP Sara na dapat nang i-terminate ng Kamara ang nasabing pagdinig. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.